Ngayon nagkulay brown na siya at pantay-pantay na ang kanyang kulay, luto na siya at pwede na tayo mag-plating. Guys, bumili nga pala ako ng karne ng kalabaw para sa ating mga kababayan na hindi kumakain ng pork tocino. So ito, isang ideya na pwede nyo gawin na tocino ang karne ng kalabaw o kaya karne ng baka, karne ng manok. Okay, hindi lang baboy. So pwedeng gamitin ito. Kaya ipapakita ko sa inyo kung paano hiwain. No, hiwain lang natin ng maninipis. And then ipapakita ko sa inyo kung paano siya gawin. Pero bago yan, nais ko sanang mag-subscribe ka sa aking channel para ma-notify ka sa aking pang mga susunod na mga video. Tara, umpisa na natin. Okay, kailangan ang hiwa ng ating karne ng kalabaw, kailangan pahalang. Yan, makikita naman natin ang texture. Ganyan, ganyan lang kanipis. So, huwag tayong maghihiwa na kaanib ng texture ng karne. Kailangan pahalang para very tender siya pagka niluto natin at pag kinain natin hindi sumasabit sa ating mga ngipin. Okay, sige, magdidikdik muna tayo ng bawang. Tanggalan muna natin ang mga balat. Pagkatapos, didikdikin yan one by one and then i-chop lang natin ng maliliit para mas malasa ang ating ginagawang tocino. At ngayong na-chop na ang ating garlic, kailangan naman natin magsukat ng sugar. Ayan. Bali ang ginamit ko rito nasa 10 kutsara na brown sugar. At ngayon naman mag-add tayo ng 1.5 of tablespoon ng iodized salt. At isusunod na rin natin yung ating mga iba pang mga ingredients gaya ng garlic, black pepper, at saka brown sugar. Saka lang natin i-mix ito. Patuloy lang pag-mix hanggang mag-absorb yung ating mga nilagay na ingredients sa karne ng kalabaw. Oo nga pala, mag-add din pala tayo ng 3 kutsarang toyo para magsilbing kulay ng ating ginagawang tocino. Ngayon naman, kailangan nating i-mix ng maigi. No? At least 20 minutes to 30 minutes mas mainam para matenderize yung ating karne ng kalabaw. Ang tawag pala sa amin dyan sa salitang Kapampangan ay burong damulag. Ayan, tocinong kalabaw. Burong damulag sa salitang Kapampangan. So pagkatapos nating mahaba-habang pagmamasa sa karne sa ating ginagawang tocino, kailangan ilagay natin sa tamang temperature. Okay, yung katamtamang temperature lang, like about 27 degrees. Hanggang doon lang tayo para medyo umasim siya. Ang burong kalabaw o kaya tocinong kalabaw ay kailangan medyo maasim-asim siya para naghahalo yung asim at sa kanyang tamis. Ngayon, kailangan na natin ng takpan at i-ferment natin ng about 5 days. Ito naman ang second day ng ating fermentation. Okay, kailangan araw-araw minimix siya sa loob ng 5 araw. Patuloy lang ang pagmamasa para manuot lalo ang lahat ng ating mga nilagay na ingredients sa ating buro kalabaw o kaya sa tocinong kalabaw. Masarap ito. Paboritong-paborito ng mga Kapampangan ang burong kalabaw. Madalas nilang inuulam ito lalo na sa umaga, sa almusal, at sasamahan nila ng kape, pritong tuyo at pinisang kamatis na may bagoong alamang. Kaya pag nagbabakasyon ako sa Pilipinas, ito rin ang pagkain na hinahanap-hanap ko sa almusal. At kung kayo naman ay nagkikrave na sa mga ganitong klaseng recipe, pwede nyo sundan ito kung paano ko ginawa, kung ano ang mga ginamit kong mga ingredients. Ilagay nyo lang yun, kompletuhin nyo lang yun kung ano yung mga ginamit ko. Parehong-pareho rin ang lasa sa mga nabibili sa mga palengke na tocinong kalabaw. Ganyan na ganyan din, wala rin pagkakaiba. Masarap din. At ito naman ang pang-5 araw ng ating fermentation sa ating ginagawang burong kalabaw. Okay, so haluin ko muna at maya-maya lulutuin na natin.
So ang lulutuin lang natin ay kalahati lang ng ating ginawa. Okay, baka hindi maubos. Linagay ko muna sa ating kawali para matansya ko ang dami. At ang ilalagay kong tubig at maya maya pakukuluin natin. So ang pagpapakulo dapat abot siya at least 20 minutes to 30 minutes na low fire lang para hindi siya madaling matuyo at hindi siya masunog. Ang dami pala ng nilagay kong tubig, nasa kalahating baso lang kasi kusa pa rin siya magtutubig. Pakukuluin lang natin ito hanggang lumambot at lumapot yung ating nilagay na tubig. Kailangan bantayan din natin ang ating niluluto at lagi rin siyang inahalo para hindi manikit yung ating tosino. Ayan, lumalapot na. So maya maya lamang lalagyan natin ng mantika pagka natuyo na yung ating nilagay na tubig kanina. Gaya pala ng sinabi ko kanina, no, pwede rin gamitin ng karne ng manok, karne ng baboy, karne ng baka. Ayan, mamili ka lang doon kung anong gusto mong gawing tosino. Pareho lang ang ating proseso, no? Pareho lang ang lasa. Basta sundin mo lang yung ating proseso kung paano natin ginawa sa recipe ito. Dahil sa unti-unti na siyang natutuyo, pwede rin natin siyang lagyan ng oil. Ayan, olive oil pala ang ginamit ko rito. Para naman mas mababa ang kolesterol na ating makakain. Lakasan natin ng konti yung apoy at patuloy lang ating pagpa-fry ng ating tosino. Ayan, kailangan lagi siyang inahalo dahil maninikit talaga yan kung hindi mo siya haluin. Para magpantay-pantay yung kulay, no? Mas mainam talaga inahalo siya. Ngayon pa lang naamoy ko na ang bango ng tosinong kalabaw habang pinipirito natin. Ayan. Maya maya lamang magkukulay brown na ito at pwede na tayo mag-plating. Tiyaga lang talaga ang pagluluto, guys, para ma-feel mo talaga kung ano ang lasa ng iyong niluluto. Kaya kung wala kang tiyaga, sigurado talagang palpak ang iyong niluluto. So isa puso mo ang pagluluto at kailangan concentrate ka sa lahat ng mga step by step sa iyong pagluluto para masarapan ka sa iyong niluluto. Kung madalas nasusunugan ka sa iyong mga niluluto dahil sa kaka-ML mo, naku, itigil mo na yan. Talagang hindi masasarapan kahit sinong kakain sa sunog na niluluto mo. Kaya madalas kang nasa-sermonan eh. Pero wag kang maingay ha. Dahil ako nag-ML din at madalas din akong masunugan. Kaya hindi ka nag-iisa. Ngayon nagkulay brown na siya at pantay-pantay na ang kanyang kulay. Luto na siya at pwede na tayo mag-plating. Ayan, ihanda na natin sa isang plato. Napakasarap na ito, guys. Kaya huwag niyo sanang kalimutang mag-subscribe sa video ito dahil ginawa ko ang video ito ay para sa iyo. Maraming salamat po. Tinikman ko rin siya kanina at napakasarap niya at napakalambot. Okay, talagang walang pagkakaiba sa tosinong kalabaw na nabibili sa Merin, Pampanga. So, ganito rin ang lasa. Wala rin pagkakaiba. Napakasarap niya. O, diba? Kulay pa lang, napakaganda niya at mukhang napakasarap niya. So, hanggang dito na lang muna tayo, guys, no? Magkita-kita tayo sa susunod pang mga video. Maraming salamat po. Bye-bye!